was a covert transaction. And in fact, it was actually immediately reported kasi uh, ano yun covered yun sa AMLAC eh. Ayaw lang niya sabihin kung nireport ba niya as suspicious o hindi kasi bawal ngayon. Pero I believe, hindi yun siya nireport as suspicious. Because otherwise, kung na-report yun siya as suspicious, mabilis pa sa alas 4 ang AMLAC na mag-report during yung sa COJ meeting, di ba? Committee on Justice meeting. Attorney, kahapon ay ipresenta po ng prosecution yung dalawa po nilang testigo patungkol nga dito sa Article 1 na tungkol sa umano'y confidential funds ng Vice Presidente. Mga branch managers po ito ng Land Bank of the Philippines at pinatunayan po nila na may in-encash na mga cheque mula sa OVP at DepEd. Ano ho masasabi po ninyo? Hindi naman yun siya under dispute, no? It's not disputed na talagang meron namang na-withdraw. In fact, kaya nga nakita natin si Attorney Pua is nag-stipulate siya. Sabi niya, stipulate na namin yung mga check-in na yan. So, ibig sabihin, stipulated din po ang encashment, no? It doesn't matter, eh. Dapat nga mag-go na sila sa heart ng discussion, no? Kasi hindi naman din sinasabi ng OBP na hindi yan na-encash. Na-encash po talaga, no? But if you'll notice, how they frame and yung narrative ng pati pagkuha ng pera, pati pagka-observe nung nagbigay ng opinion, parang ginawa nila ng optics yun. Yun ang nakaka-worry doon kasi hindi na lang po yung issue na na-encash, pati yung pagkuha ng pera na nasalagay sa gym bag, parang pinapattern nila doon sa mga ibang previous testimony, lalo nung kay Madriaga, about the gym bag, remember? So, that's how, no? That's how I see it, no? It's not issue on the withdrawal because it is not disputed, but rather on how the money parang sort of clandestinely na kinuha at surreptitiously na withdraw tapos nilagay sa mga bags na gano'n, no? Kaya nga, merong term na the word of that day is yung unusual. Opo, opo. At yan na po, unusual versus suspicious. Paano ho ba ninyo, ano bang sinasabi po ng ating batas pagdating po sa unusual or suspicious na cash withdrawals? Well, actually, those two terms are actually not being considered as an evidence of a commission of a crime. No? Well, unusual is hindi pangkaraniwan. Karaniwan. Hindi pangkaraniwan. Opo. And ang ano naman po is yung suspicious, kaduda-duda. No? But it doesn't amount to a commission of a crime. At the same time, ang problema is that they ask an opinion from a person na irrelevant naman ang kanyang opinion. No? For her, it may be suspicious o hindi Unusual. Unusual lang. Hindi unusual sa kanya. Pagkatapos, well, how about the others there, no? And mas nakakapagtaka po yung kanyang statement na ang kanyang for 32 years is that 500,000 lang ang kanyang nakita na ano no, na yung na-withdraw ng ganong kalaki. Parang cash encashment, no? Ay, yung cash withdrawal, I'm sorry. So, parang nakakapagtaka, no? Opo. At, Yun ang hindi pangkaraniwan. Ayan. opo, opo. Pero hindi naman po napatunayan na yung pondo, hindi naman ho sinabi ng mga testigo na para yon sa confidential funds. Sa katunayan, sabi nila wala po silang kaalaman kung saan papunta po yung para saan yung pera na winidraw ng OVP at ng DepEd. Yes, Jade. That's your correct observation. Hindi naman talaga because una, hindi lang confidential, hindi rin sila nag-isip na illegal ito dahil nga sa meron namang advice sa kanila at saka proper naman yung papers. Tsaka galing yung cheque sa treasury, no? So, what would, siguro, kaya nasabi nila na parang parang unusual because OBP Bakit ganun kalaki ang winidraw, no? And they did not know that it was for confidential funds actually. Opo. So, that I think yung opinion na lang po yun which is not relevant to the matter, no? Alam mo, kahapon, the trial was actually parang nakaka yung parang, yung hindi yun siya exciting talaga actually. Isipin, pina-excite lang talaga by the use o yung binanatan talaga
ng mga senator judges at saka na prosecution ng word na unusual. Pero never, actually, it is irrelevant yung word na unusual because it came from an opinion of a person na hindi naman material ang kanyang testimony para magbigay po ng kahulugan kung ano po yung unusual. Opo, kumbaga personal po nilang opinion po yun. Pag Yes, sir. sa ating batas po ba, which is yan po nilinaw naman kahapon doon sa pagdinig, yung mga testigo mismo nagsabi na hindi naman kinakailangan na i-report no sa AMLAC ba o yung kung may unusual po sila para sa kanila lang yung may cash withdrawals na ganoon. Pero pag may suspicious, po pwede na ho nilang i-report, which is yan pong nakasaad sa batas. Tama ho ba, attorney, pagkakaintindi? Hindi. Ang pagkakaintindi ko rin, actually sa AMLA, is that kapag 500,000 and above, automatic covered transaction yan. And it is automatically reported. Pero kung any amount will do kapag suspicious sa kanila. So I think what happened was that it was a covered transaction. And in fact, it was actually immediately reported kasi ano yun covered yun sa AMLAC eh. Ayaw lang niya sabihin kung nireport ba niya as suspicious o hindi kasi bawal ngayon. Pero I believe hindi yun siya nireport as suspicious because otherwise kung na-report yun siya as suspicious, mabilis pa sa alas 4 ang AMLAC na mag-report during yung sa COJ meeting, di ba? Committee on Justice meeting. They have all the power to demand for the subpoena on everything. Di nasilip na yun nila. So I think it was just a covered transaction on OBP. Automatic. And you know why? Because ang cheque galing sa treasury eh. Why would you question that, di ba? So, that is the thing, no? Na very, very important. Opo. Itong mga testigo, kung hindi ako nagkakamali, ay naipresenta din ng during sa hearing o impeachment proceedings ng Kamara, attorney. At natanong din ni Senator Loren Legarda, yung isa po sa mga testigo, kung nagkaroon ho ba ng internal review or investigation patungkol nga doon sa kanilang mga inaakusa laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo, butas po yun laban po sa prosecution? Ano yun eh. It may be considered, no? Dahil bakit mas na internal review. Pero actually, during kasi sa COJ mini trial, as they said, no? Ang nangyari doon is puro to get evidence, no? And they were trying to get that, and including that, no? Kaya nga tinanong kung nag-conduct sila ng internal review. But I think it is a matter of further investigation, which is not necessarily relevant na rin sa kaso. Kaya ang sabi ko nga, Jade, no? Direct to the point na kasi, ang issue po dyan is that meron ba talagang misuse at ng confidential fund? Meron nga nagsabi is that only if it is laundered, it can be shown, no, na talagang ginamit ang pera sa ibang bagay, no? Kung ni-launder, tinago, no? But marami nagtatanong, bakit nag-withdraw ng cash? Bakit hindi pa konti-konti? Because konti na lang nga yung time, no? So, ang issue dyan, there is no issue about the fact na binigyan siya ng confidential funds and she has to use it dahil pa-ending na po yung year. And second is that on how it was handled, that is the issue kasi. Kaya that's why yung withdrawal and opinions ng iba dun, it doesn't matter eh. Yun ang malaman. Dapat ang mga importante na mga discussion yung about si Mary Grace Piatos. Kaya inaantay natin po yung COA na mga testigo, yun lang dapat ang magpapatunay. Yun ang pinaka-importante po. Oo, hindi ho kaya, sabi mo nga kanina, attorney, itong mga testimonya ng dalawang branch managers ng Land Bank of the Philippines, ito yung magko-connect o mag-uugnay doon nga sa iba pang mga testigo tulad nga ni Ramil Madriaga, which is yun nga, may mga nabanggit po siyang tulad ng gym bag at iba pa Yes. na kung saan Yes. magko-connecta dito sa kanilang Yes. testimonya. I think that is the only thing that will connect it, no? Yung gym bag, because Madriaga said about the gym bag, no? But other than that, wala na po. Kasi hindi nga disputed ang fact na meron talagang meron talagang perang withdraw doon sa Shaw Boulevard. There's no issue on that, no? Pero yung pag-frame nila na narrative ng dalawa, gym bags, at the same time, unusual. Take note ha, both witnesses use the word unusual. So ibig sabihin, it's a scripted or coach testimony. Kasi puro unusual. Bigla yung 53 million, unusual din sa kanya. So
Ibig sabihin, tinuro po yun na yun po ang sabihin nyo na unusual para it will create the word of the day nga, no? Opo. So, yun ang ginawa. See, as we said, Jade, di ba, we have been discussing na they're courting the public opinion. And therefore, if they court the public opinion, they need to make this kind of narrative. In fact, kita mo yung opening statement ni Laila de Lima, buti na bara, pero marami rin nakarinig, is that yun ang prelude to manipulate the minds of the people. Tapos with this rhetoric, yung mga optic words na hindi na necessary, isa nilagay po doon. Dinagdag yung gym bag, pagkatapos yung sinasabing unusual. Tapos yun ang palaguin nila, no? Hindi tingnan mo, nagtanong ba sila with respect doon sa kalaliman kung sa ano talaga yung check, yung money na withdraw? Hindi. They just attack yung mga words na feeling nila na dapat yung ipakiliti sa mind ng mga tao. Opo, pero sa part po ng depensa, sa tingin po ninyo, tama hong hindi na ho sila nag-cross exam doon sa mga testigo? Well, actually, there's nothing to cross eh. In fact, nga ni ako kay Powa noon is that, Your Honor, I have stipulated everything. Can we move on? Parang hindi na sana na storya mo unusual and everything. Because with Your Honor, we stipulated it was withdrawn and everything. Siguro na lang ang matter to prove yung saan nilagay. No? That is no longer irrelevant, Your Honor, the fact that it was withdrawn. Parang ganun ba? It should be stipulated everything because hindi naman yun siya a fact and issue. Hindi po yun siya ang pinag-aawayan. Talaga naman meron namang talagang pera na withdraw Opo. because nga as confidential funds. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, nabanggit po Sige ninyo po, Jade. optics, di ba? Yung sabi mo, bukod doon sa gym bag. Oo. Meron ding sinabi yung testigo na baga pinadaan sa likod ng fire exit ba yun? Attorney, kung naalala mo. Which is, yun po yung baga in-object at nilinaw po ng baga cross-examine po ng nitong depensa. Everything seems to be parang yung ang transaction was so clandestine, questionable, na bakit ganun ang ginawa. It is not about the fact of withdrawing the money. It's about the fact of how it was taken o kung baga nilagay sa gym bags, dumaan dito sa mga fire exit sa likod and everything. It's to paint, no, that bakit kailangan ganun gawin, no? Bakit parang sekreto masyadong ginawa, no? Parang they're creating a story. So, now I have realized, no, since this is the impeachment proceeding, talagang namumuro po talaga yung political optics, no? And yung panligaw at sa mind ng mga tao na ito dapat alam mo, very important kasi Jade na i-establish ka agad nila sa mind ng tao na ganito ang kaduda-duda kuno na transaction para tuloy-tuloy sa pag-present nila. Yun na po yung frame of mind ng mga tao, which is very, very unusual, no? Kaya nga, dapat po, ang gagawin po dapat ng defense is masigasig na mag-continue po na mag-object sa rhetorics ito. Katulad nung opening statement na ginawa ni Laila de Lima na nakita ko ngayon sa kanyang Facebook page is pinost pa rin niya. So, something is wrong with this.